ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, napuspos ng Espiritu Santo sa Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin na David na kanyang lingkod. Ipinangako niya na sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro ang Kanyang bayan sa landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y nasa ikasyam na araw at ang marahil tanong natin sa isa't isa, nakumpleto mo ba? Pakitas nga ang kamay nakakumpleto ng siyam na araw o palakpakan natin ang Panginoon. Every time we accomplish something that is great, we recognize it is not about us after all. It is about the working of God in us. And that is what Benedictus is all about. If Zechariah rely only on himself, he is filled with doubt. Anong tanong niya sa Anghel Gabriel? Paano ko matitiyak na mangyayari ang mga bagay na sinasabi mo? That kind of statement focuses much about himself. But look, when we hear the Benedictus, nobody is mentioned about himself. Because Zechariah were able to see the wider plan of God and how slowly it is taking place. And how his son, John the Baptist, is part and parcel of the wonderful plan of God for humanity and for the rest of the world. Ang pagtatagumpay po natin, lalo tigit ang gawang kabutihan, ito'y tanda na ang Diyos nakakakilos sa ating buhay. Kaya kung natapos man natin ang siyam na gabing ito, ang papurit pagpapasalamat ay hindi para sa ating karangalan, kundi sa Diyos, tulad ni Zacarias, ay pinagtiyagaan ng siyam na buwan upang igiyat gabayan muli sa tamang paniniwala at maikita niya ang kaugnayan ng mga kaganapan ng pangako ng Diyos noong una simula pa kay Abraham hanggang sa kasalukuyan. Yun din ang pinagsimikapan natin sa loob ng siyam na gabing ito. We refresh our memory of the faithfulness of God to His promise. Though it take a lot of years to realize, but God remained to be faithful to His people. Kaya kung ganun po ang karanasan ng maraming mga santo't banal at personalidad sa Biblia,
magpahanggang ngayon. Sana sa ating kwento't storya, nakikita pa rin natin ang kamay at galamay ng Diyos na buong katapatang gumaganap sa mga pangako niya para sa ating kabutihan. Sapagkat una tigit sa lahat, ang Diyos ang nagpakita sa atin kung ano ang pananagutan. He never gives up on us, even though we show our doubt, even though we do not believe that much, even though everything are just merely lip service. But we have a God who never give up on us because primarily He is faithful and true to Himself. Kaya kung merong huwara ng pananagutan na ipinakita at pinaranas kay Zacarias, ito'y una tigit sa lahat ang Diyos. Hindi niya pinabayaan, hindi niya inabandona, kinansel o dinilit sa Zacarias dahilan sa kanyang pagdududa. Pinagtiyagaan niya ito kung paano hinulma ang katawan ni Juan sa sinapupunan ni Elizabeth. Hinulma muli ng Diyos ang kamalayan, konsyensya at kalooban ni Zacarias. Kaya't ano ang unang bukang bibig? Salitang namunga sa kanyang bibig, pagpupuri sa Panginoong Diyos ng Israel. Hindi lang yung Diyos ko, kundi Diyos ng bayang Israel, sapagkat nakita niya ang katuparan ng pangako ng Diyos at higit niyang nabatid na siya'y kabahagi ng katuparan ng pangako ng Diyos upang si San Juan Bautista ay isilang sa daigdig bilang tagapaghanda ng daraanan ng manliligtas na si Jesus. Zechariah give praise and thanksgiving to God because he recognized God's goodness in his life. Ang pagpapasalamat po ay nagmumula lagi sa pagbabalik tanaw na kung saan maraming mga bagay tayong hindi karapat-dapat tanggapin, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ipinagkakaloob sa atin. Kaya sana yung 9 na araw natin, ang nahubog una tigit sa lahat ng isang pusong may pananagutan, ay ang pusong mapagpasalamat sa Diyos na kailanman hindi tayo inabandona, iniwan, o kaya'y sinukuan, kundi magpahanggang ngayon, patuloy tayong hinuhubog at pinapanday upang tulad niya, tumindigdig tayong may pananagutan na hindi masisiraan ng loob at hindi ililigtas ang sarili, kundi ang kapakanan ng pangkalahatan ang laging isinasaalang-alang at hindi ang personal na kaluwagan maging kaligtasan. Yun ang nakita ni Zacarias. A God who never abandons him, a God who never cancel or even delete him, but rather patient enough to shape and form him. That's why praise and thanksgiving to the God of Israel is overflowing over his lips, because he was able to get to know God much more better, in a much more personal way, that this God is real God who is true to His promise. Kaya po yun yung una. Tayo ba'y nakapagpapasalamat sa Diyos? O kapag tayo dumadalangin, laging daing, laging reklamo, laging suliranit panaghoy ang namumutawi sa bibig natin. Let us look back in your life, your humble beginnings. And when we root out our humble beginnings, there are always a reason to give thanks and praise to God.
Kaya po kaakibat din ng ganung uri ng biyaya, ng pagpapasalamat, ay pananagutan na ako rin ay maging daluyan ng pagpapala para sa aking kapwa. Kaya si Juan, ang pangalan niya, ang Diyos ay mapagpala. God is gracious. And Zechariah were able to recognize that his son does not belong to him. He belongs to God. And since he belongs to God, he understands well the mission that John will act upon. Kaya ganun na lamang ang pagkilala ni Zacarias sa kanyang panawit na ang kanyang anak ay magiging tagapaghanda ng daraanan ng manliligtas. Hindi ipinagkait ni Zacarias si Juan sapagkat alam niya ito'y galing sa Diyos, para sa kaligtasan ng iba. Kaya yun po yung pangalawang punto. If we recognize we are blessed by God, then God is asking us, can we be a blessing for other people too? Like John, kapag ba tayo nakikita ng ating kapwa, ang pakiramdam nila sila'y pinagpapala. O kapag tayo nakakasalubong ng ating kapwa, ang tingin nila sila'y isinumpa. Kapag ba tayo nakakasalamuhan ng ating kapwa, sila ba'y nagigiliw sa atin? O kapag nakikita tayong parating, lahat sila'y naglipa na dahil mangungutang ka na naman. John lives on his name. God is gracious. Mapagpala ang Diyos. At kung tayo pinagpapala ng Diyos sa mga bagay na hindi karapat-dapat nating tanggapin, kahit na anong mga pagsubok ang pinagdaraanan ngayon, inaanyayahan tayo ng Diyos. Pwede bang ikay maging pagpapala rin para sa iyong pamilya, para sa iyong sambayanan, para sa mga taong kasalamuha mo araw-araw, maging sa opisinang iyong pinaglilingkuran. Lalo tigit sa mga toxic na taong nakakasalamuha mo. God is challenging us. Show yourself and proclaim, God is gracious. Mapagpala ang Diyos. Kaya yun ang pananagutan natin. Palaganapin ang pagpapalang ito. Hindi sa mga taong kamahal-mahal, kundi lalo tigit sa mga taong naliligaw at nangangailangan ng atensyon o gumagawa ng kasamaan ni kasalanan. When we proclaim God's graciousness in our lives, we were able to stand up on our accountability when we proclaim we are all Christians. Kaya nga po, nung unang araw ng simbang gabi, ano ang ating sinariwa? Ang pangako natin noong tayo ay binyagan. Diba? Tinanong tayo nung tayo binyagan, itinatakwil mo ba Satanas ang kanyang gaway at kanyang pangaakit? O, sumugot kayo ng, opo. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo? Tumugon din tayo ng opo. Yan ang ating pananagutan. Iwawaksi ang kasamaan at palalaganapin ang pananampalataya sa ating pamumuhay. Yan ang katangian ng taong binyagan, tinaguriang Kristiyano, may pananagutan. Kaya napakahalaga pong laging babalikan, ako ay pagpapala ng Diyos para sa kapwa-tao. Therefore, all of us are gifted childs. All of us have our own gifts to share if only we recognize and appreciate how God were able to be gracious in our life. At kapag nagkaganon, kung tayo mga taong may pananagutan,
ang pagkakatawang tao ni Jesus ay hindi lang liwanag na parang bukang liwayway na sinasabi ni Zacarias. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Hindi lang siya bukang liwayway, siya dapat ay araw-araw na nababanaagan sa ating katauhan. Hindi lang siya sunrise, even during sunset, we could find light because God is with us. Kaya lang hindi lang sa panahon ng kalakasan, kahit sa panahon ng kahinaan, kahit sa panahon ng katandaan, pwede pala tayong maging instrumento ng pagpapala ng Diyos. At pinatunayan niya ito, kanino? Kay Elizabeth, kay Zacarias, na sa gitna ng kanilang katandaan, hindi ito dahilan para maging kasangkapan sila ng pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan. We do not have all the excuses in this world in order that make us bearer of light. Sapagkat si Elizabeth at Zacarias, matanda na, baog pa. But when they open themselves to great possibilities, sila ang naging daan para ang pagkakatawang tao ni Juan ay magkaroon ng kaganapan. Kaya ang liwanag na daladala ni Juan Bautista, ang tinig na sumisigaw sa ilang, magpahanggang ngayon, patuloy na umaalingaw-ngaw, na nananawagan, ituwid ninyo ang daraanan ng Panginoon, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Nawa sa loob ng 9 na gabing ito ng ating pagpapagal, kung tunay natin itong nakumpleto, ang ating papurit pagpapasalamat sa pagtatagumpay ng Diyos sa ating pagkatao'y muli na naman nating nasaksihan. Pero hindi hihinto dito. Mula sa pagtatagumpay na yun ng Diyos, sana ang pagpapalang tinanggap natin sa loob ng 9 na gabi ay maging buhay na pagpapala rin para sa iba dahil sa ating katauhan. Hindi tayo pwedeng mga tuwiran na hindi ko na kaya, wala na akong lakas, matanda na ako. Sapagkat kahit Zacarias at Elizabeth, naging instrumento pa rin ng Diyos para ang kabutihan at kaliwanagan ng sandaigdigan ay tunay na lumagablab at maranasan magpahanggang ngayon sa ating kasalukuyang panahon. Kaya po, tunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Magandang suriin, tayo ba'y tapat din sa Kanya at buong pananagutan? Nagayakapin ang ating obligasyon at responsibilidad sa pagiging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Just to share a story, kaninang hapon po, may mga bisita ako. At sila'y galing sa ibang bayan, sa Cavite, at napagkwentuhan namin yung mga ghost project. Sabi niya, Father, sa aming lugar, merong ilat na iririprap. Ayon sa DPWH 2022, tapos na. Dahil nga dito sa mga ghost project na ito, hindi pa naman tapos yun eh. Pero buti na lang nabungkal ang ghost project issue, ngayon sinisimulan na uli. Bakit? Dahil yung mga tao doon, pinicturan ng pinicturan, dahil ang mga project po ng DPWH ay naka-upload. At nakipag-ugnayan po ang simbahan sa DPWH at nagkaroon ng Memorandum of Coordination na kailangan ng mga lawyers ay ebidensya ng mga ghost projects. At yun ang gampanin nating simbahan. Picturean natin yung mga ghost projects na yan to build up case
Sapagkat sabi ng mga lawyer, we are only good if there are evidences. And what is our role as citizenry? To gather evidence of those projects. Upang sa gayon, matakot ang mga kontraktor at gawin talaga yung nararapat gawin. Kaya sabi nung bisita ko, Virgin Father, 3 years nang tapos yun sa papel. Dahil may gantong issue ngayon at natatakot silang mabungkal yun, pinicture namin, isinabit namin. Di nagsisimula na uli yung proyekto at hari naway matapos na. Look at the power we could do to correct the wrong practices and wrongdoings. Sabi ko, baka mapahama kayo. Hindi naman Father, isasama ang pangalan mo. Picture lang at ebidensya ang kailangan nila. At yun ang pananagutan. Hindi lang tayo ngangawa ng ngangawa. Meron tayong magagawa kung pagmamalasakitan natin, hindi ang ating sarili, kundi ang ating kapwa. Yun ang tinig ni Zacarias. He no longer focuses on himself, but his focus is for the welfare of the people Israel, of the chosen people, of all the baptized. And because of that, the light dawns in our midst. Kaya po ang pananagutan natin, may konkreto tayong pwedeng gampanan. Naka-upload lahat ng proyekto ng pamahalaan. Makikita natin sa ating lungsod, ano ba ang dapat nagawa na? At kung hindi, picturean natin bilang ebidensya. Sapagkat tanging sa ebidensya, may pagtatanggol daw ng mambabatas o lawyer ang ating kaso laban sa kanila. At yun ang gampanit kaugnayan ng simbahan at pamahalaan. We have Memorandum of Coordination na sinang-ayunan ng Social Action Commission ng Simbahang Katoliko. Kaya hindi pwedeng tayo salita lang. Kailangan nating magtulungan gumawa ng paraan para ang ating tinig ay mapakinggan at yung mga nanlalamang sa atin gawin ang tungkulin ng maayos para sa pangkalahatang kabutihan. Pero kung iisipin natin pang sariling kaluwagan, wala tayong pakialam, lalong lulugmok sa kasamaan at kasiraan ang ating bansa. Kaya po sa loob ng 9 na gabing ito, let us put into action our being accountable citizen and faithful Christians. We could do much when we become vigilant and on guard on the malpractice and corruption that is happening around. We do not need to put our name at great cost. We could access a lot of platforms to share informations without identifying ourselves. And we will do it out of our care, out of our Christian responsibility, na kailangang makisangkot tayo at manindigan para sa kabutihan ng pamahalaan, para sa kabutihan ng ating bansa. Ito ang ipamamana natin, bukang liwayway sa susunod na saling lahi, sapagkat ngayon, ang bawat mamamayang Pilipino at Kristiyano ay may pananagutan. Sumandali para sa mga paalala, bukas po ng gabi ang misa natin 6:00 ng gabi at sa ganap na 7 at kalahati ay maglulunsad ng panuluyan ang ating mga skola. Bukasan, araw ng Kapaskuhan, ang misa po natin 9:00 ng umaga, 10:30 ng umaga. Pinatanghali na ho natin para higit tayong dispose sa pagsimba. At gayon din sa hapon po, sa ganap na 4 at kalahati at 6 ng gabi.
So yun po ang misa natin sa araw ng Kapaskuhan. Pangalawa ho, kaugnay sa diwa ng mga pagbasa, ang siyam na araw na pagtatapos natin ay tanda ng pagtatagumpay ng Diyos sa atin. And it's good to affirm na kaya pala namang magtagumpay ng Diyos sa ating tao na madalas ay makasarili at ang iniuna ay ang kaluwagan ng sarili. But we have proven it for 9 days. And try to affirm yourself, God can triumph over me, over my selfishness. Just like what God did in Zechariah, he never looked anymore about himself, but he focuses on the graciousness of God over his life. Kaya ho kapag tayo nagtatagumpay ang Diyos sa atin, try to affirm and recognize. Kapag nagtatagumpay ang Diyos sa asawa natin, kilalin natin pangalanan sa anak natin, kaibigan natin. Kapag nagtatagumpay ang Diyos, can we name it, identify it, and affirm? Because by affirming, it add more energy to do the same thing. Kapag hindi pinag-uusapan, hindi nakikilala, hindi napapangalanan, sayang ang pagkakataon. That's why I keep on insisting, we were able to triumph these 9 days because of God's graciousness at work in us. Nagtagumpay ang Diyos sa ating pagkatao. At higit pa siyang magtatagumpay kapag harapin natin ang ating pananagutan sa diwa ng ating pananampalataya. Pangalawa ho, ang biyaya ho ng teknolohiya ay makatutulong sa ating pananagutan. Since all project of DPWH are uploaded at kung anong status ay makikita natin, if we will make effort, malolocate ho natin ang mga proyekto sa lungsod ng Cavite. At gampanin po nating i-check kung totoo ngang complete na ito o hindi. At dahil nga sa teknolohiya, napakadali na hong kumuha ng larawan at i-upload sa kinauukulan. You could bring it to me o send it to me at yung Social Action Office po ang mag-a-upload patungo sa mga lawyers na partners natin to create a case because we are supported by evidences. Kaya po yun yung konkretong aksyon na pwede nating gawin. Father, baka kami pag-initan. Kaya nga ho, padadaanin nyo sa opisina namin ng Social Action Office. And we will shield you. At kami na ho ang mananagot at yung lawyer na ang magtatanggol kung totoo yung inyong mga pinakitang mga larawan. Kaya hindi pwedeng ngawa lang tayo ng ngawa at sasabihin wala ng pag-asa yan. Tunay na wala ng pag-asa kung hindi tayo gagawa with all the access and means na meron tayo sa panahon ngayon. We need to do our share so that we could leave something good behind for the next generation, for our country. At tayo ang mananagot sa Diyos kung bakit ganito ang bansang Pilipinas, kung binigyan na tayo ng oportunidad at pagkakataon na gawin ng may pananagutan ang tungkulin ng mabuting Kristiyanong mamamayan. Kaya sana po, all these 9 days, let us put into action by being vigilant, by being on guard, and being involved with great accountability for the welfare of our country. Kapag ganun, mababago natin sa tulong ng Diyos ang takbo ng ating mundo. Tumayo po tayong lahat. Hindi pa uubos ang kalendaryo. Kala nyo ha? Sumain nyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon,
ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo bilang mga Kristiyanong may pananagutan. Salamat sa Diyos!